subject atong isgutan karon ng higala, it's about the invisible barriers. Mga wala nakita nga mga nakababag. Barriers means obstacles that prevents movement to access. Mga obstacles nga nakababag nga makapugong sa imuhang access to go forward. Naay invisible barrier ng uban dili nila ma-enjoy ang year 2024. This is the first Sunday of the year. And akong prayer nga tanan ta i-bless this year. The calling of God is an upward call. Pataas ang panawagan sa Ginoo. Dili pwede paubos. Ang goal sa Ginoo mahimot ang head, dili mahimong tail. Ang goal sa Ginoo dili kita ang palautang, kita ang ginautangan. Ang goal sa Ginoo is mahimot ang blessing, ang tanang mag-bless sa tuwa, ma-bless pug apil. Ang goal sa Ginoo mahimot ang light sa tanang tao nga nagalantaw sa tuwa. So, karong tuiga, year 2024, dapat ma-break na to ning invisible barrier. Kaya kung nagatuo, na ay mga unseen barrier nga ang Ginoo dili makahatag og breakthrough sa to ang life. Na ay mga blessing giandam ang Ginoo nga intended gid unta para sa imuha, pero wala nimo madawat. Na ay mga blessing gi-prepare ang Ginoo for you to enjoy. Kung imong sabton ang word of God, God is more eager to bless us than we are asking God for the blessing. Kung nangayo ta manghigalag isa ka balde, ang plano sa Ginoo isa ka dump truck. Mas eager ang Ginoo nga ma-enjoy na to ang blessing nga kauban siya. And dili gusto sa Ginoo nga magpabilin ta sa kinabuhi kung asa ta karon nga dili nato maabot ang place nga gipang-andam sa Ginoo sa tuwa. Daghan pag giandam ang Ginoo sa tuwa nga wala nato makit-i. Daghan pa siyang gi-prepare sa tuwa nga wa pa nato maadtoy. So karong gabi na, let it be kani nga challenge, ma-break nato ang barrier of the past. So atong isgutan kaning invisible barrier and obstacles that prevents us to move forward. Okay? So, naay mga visible barrier nga obvious kayo nga nakapugong gid sa tuwa. Kani mga visible barrier like education, no? Limited kaayo, basin elementary graduate ka lang, baka mo nang ang progress sa imuhang income di kay kaabante kay because of the limitation. Naay mga gitawag nato family barrier, probably broken ang family nimo, walay nagdako kang walay ginikanan, nakaskamot sa laing tao, nakipuyo ka lang, no? So naay mga visible barrier nga nakapugong sa imuhang breakthrough. Naay mga physical problem sa imong health nga for that reason, no, murabag limited ang imong access nga ma-enjoy ang blessing sa Ginoo kay tungod nining mga visible barrier. Kita klaro kaayo and you cannot press on. Siguro na ay problem sa marriage, na ako'y mga kaso nga nakita dinhi, na ay mga sa wala pandaluwas, na mga problem silang kaminyoon kaniadto, no, nga wala pa na settle ang ilahang mga gitawag papers. Ang uban nagdako nga way ginikanan, no? Daghang kaiba nga visible barrier, pero gawas nining tanan naay gyoy deeper roots, napagyoy mas lalong nga roots nga kaning visible barrier nagikan dito sa invisible barrier. Kaning visible barrier is just the byproduct ug unsay naa sa invisible barrier. Okay? So ihop tabangan ta sa Ginoo karong orasa. Ingon sa 2 Chronicles chapter 7
verse 13 and verse 14. Basahon nako. Ingon sa verse 13, when I shut up heaven and there is no rain. Now, i-observe nyo ang verse, it was God who caused to shut up nga walay ulan. So, meaning, ang circumstances is from God. There are circumstances nga usahay kung imong sabdon, kaning circumstances intended na gyud na sa tua. Okay? So, ingon siya diri, when I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, no? Imagine, bisan ang mga locust, gisugo niya para kaunon ang mga tinanom. Pero gi-offer ang Ginoo diri. Nahimo siyang offer, kinigamit siya sa word if. Verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves. Now, take note sa word, if my people. Meaning, dili ni siya unbeliever. This is a church people. This is Christians nga wala gi-abandon, still they belong to God. Anak gihapon ta sa Ginoo, nata sa kamot sa Ginoo. Munaingon ang Ginoo diri ingon siya, if my people, meaning kita ni mga Christians ni who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and I will hear their land. Now, kung atong sabto na address to a nation, but it could be addressed to our personal life, and I will heal their life, and I will heal their marriage. So, atong makita dinhi nga nag-ingon ang Ginoo, if my people will humble themselves. So, makita nato na ay unseen barrier. Na ay nakapugong nga pwede i-allow sa Ginoo ang outpouring blessing, pwede i-allow sa Ginoo ang breakthrough, but we have to meet the conditions. Ang promise sa Ginoo, ingon siya, I will heal, no? I will forgive. Iyang i-answer ang atong prayer. Amen? Daghang tagi-ampo, nga wa pa natubag. Pero ingon sa Ginoo, and I will heal their land. Mag-aambot ta, i-bless ang gahom sa imong pulong. Let there be power and anointing in this place. Let there be deliverance in your name, O God. In Jesus' name, amen. So una ang higala, atong makita diri is that the power of the old life. Ang gitawag nato karaan natong kinabuhi, usahay manuktok sa tua. Ang old life sometimes gustong mo ilog balik sa tua. Sa Ephesians chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 3, gi-explain ni Paul nga we are once kaniadto ang atong kinabuhi gikan sa sala. Kaniadto atong kinabuhi puno sa kalibutan. Atong kinabuhi kaniadto na sa pagkamakasasala. Atong kinabuhi kaniadto patay ta tungod sa atong mga sala. Now, atong makita nga si Paul manghigala, aware siya nga naay gitawag nato cravings and desires sa atong flesh. Ingon siya diri sa verse 3, no? Nga ingon si Paul, we follow the ways of the world and the cravings of the flesh. Meaning manghigala, naapagyud ang old life nga usahay wala gyud sa totally namatay. Pwede siyang mabuhi, and kung di ta magbantay sa atong padayon nga pagpangalagad sa Ginoo, na atay mga encounter sa life, problems, trials, na mga pain, mo gini ang realities kinabuhi, and without our knowledge, hinay-hinay ang shadows of pride nagakamang. No? Di na ito mabantay, kaniadto, trabahante ka lang, karon amo ka na. Di mo mapansin nga naa na ang shadows of pride. Ang garbo nag-creep in to the point manghigala, nag-challenge ang Ginoo,
if my people will humble themselves. Kay tungod sa atong pagpangalagad sa Ginoo, na ay gitawag na itong process of increase. Ang uban sa tuwa, nagkapamilya. Ang uban sa tuwa, nagkagwapo. No? Ang uban sa tuwa, nagka-bright. Ang uban sa tuwa, daganag nahibaluan. Ang dating gabaktas, nakamotor na. Ang uban, nakasakyan na. Ang uban, nakabalay na. Nakaminyo o kwartahan. No? Daghang kita gi-enjoy sa kamot sa Ginoo. Amen? And moabot ang time, ang higala, nga na mga unseen barrier. No, wa ta kahibalo nga ang Ginoo limited na ang iyang lihok sa tua because of pride. Okay? So, ang pulong sa Ginoo nagaingon, unconsciously, the old life was taking place. Hinay-hinay ang atong old life. Okay? The power of the old life, hinay-hinay, nagakamang kuhaon tagbalik. Ephesians chapter 6, walay undang ang pakig-away sa yawa. Managingon, put on the whole armor of God. Sulubon ginato, kay naay constant battle with the flesh. Proverbs chapter 3, verse 5, ang pulong sa Ginoo nagaingon, no? Trust in the Lord with all your heart and do not trust in your own understanding. Na-save ka, high school ka, karon college graduate ka na, no? Gahi na kay nagka-bright na ka. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, do not trust on what you think you know. Ayaw kumpiyansa kay basig magkadugay ka sa church, no? Magkamaalamon ka, magkagarbuso ka. So, di na ito mapansin, mga higala, that we are deceived by our own understanding. Malimbungan ta. Mailad ta. Ang deception is still the most powerful tool na ginagamit sa yawa. Wala pa siya nag-upgrade ever since. Pinaka-effective tool na ginagamit sa yawa sa mga Christian is still deception. Wa ka kahibalo, abi nimo okay ka lang. Pero garbuso na di ay ka. Galatians chapter 6 verse 3, if you think you know, if you think you are something, sa ingon sa pulong sa Ginoo, he deceives himself. Kung feeling nimo maestro na kakaron, feeling nimo kuyaw ka na karon, amo ka na karon, ang Biblia nagaingon, you deceive yourself. Kung feeling nimo kuyaw ka na, kwartahan ka na karon, sa una gabaktas ka lang, manghigala, feeling mo lang yan. Okay? Kay bisag unsaon sa Ginoo, wala gyud ta. Wa tay nawut. Okay? 1 John chapter 1 verse 8, if we say we have no sin, we deceive ourselves. Grabe, no? Deceptions blinds us. Usahay feeling nimo manghigala, mas buutan ka sa yaha, mas prayerful ka sa yaha, mas faithful ka sa yaha. Gideceive gyapon nimo ang imong self. That is still pride. Okay? So, pride is the sin that destroys everything. Ang pride, manghigala, nagaguba og kaminyoon, nagaguba, manghigala, og relasyon. Ang pride is the mother of all sin. And pride is the oldest sin, and the Lord does not tolerate pride. Kaning pride, nagasulod sa kinabuhi sa tao by deception. No? Wa ka kahibalo nga di ay garbuso na ta. Wa ka kahibalo nga the way you talk, the way you act, ang imong approach sa life, di lang nimo mapapansin, hambugiro na dahi ka. Okay? So, because of pride, God hates pride because pride and love cannot stay together. Once na ay pride, ang love di gyud maka-operate. Okay? Muna, pag easily offended ka, dali ka masilo, dali ka masuko,
kanang dali ka mas tambol gani sa uban, it's a sign of pride. Because you think you are a good person nga na-offend ka sa iyang kinaiya nga dili mayo. So, ang pride manghigala limbungan kaayo siya and very dangerous sa mga Kristohanon o gitawag tani siya invisible barrier. Okay. Daghaning nga verses pero nay mga pipila akong ipakita sa inyo ha to prove that God hates pride. Okay? Sugdan nato ni sa Proverbs chapter 29 verse 23. A man's pride will bring him low. Okay? Ang garbo sa tao magdala siya sa ubos. Proverbs 16:5, pride is an abomination to the Lord. Proverbs chapter 8 verse 13, God hates pride. Proverbs chapter 11 verse 2, the proud will be put to shame. Pakaulawan sa Ginoo ang mga hambugiro. Luke chapter 14 verse 11, he who exalt himself will be humbled. Katong gustong magpataas yang kaugalingon, dadun sa Ginoo sa ubos. James chapter 4 verse 6, God opposes the proud. Ginadala sa Ginoo ang taong garbuso sa ubos. Okay? 2 Corinthians chapter 8 verse 1 and verse 2, knowledge pops up, no? Katong daghan na kag mahibaluan, mahambugiro na ka and think he knows everything. So makita nato manghigala, ang Bible nagpakita og mga verses, though selected lang ni, napay daghan, no? It shows na ang pride is an invisible barrier. God hates pride. There are 6 things that God hates. Wala diri sa Proverbs chapter 6. Number 1 diha is pride. So, ang pride manghigala, mauni siya ang pride is a sin that God hates and the sin that hates God. No? Sala gikalagutan sa Ginoo ug ang sala galagot sa Ginoo. And because of pride, nganong gingon siya, if my people will humble themselves and pray, it's because once ang tao dili na mag-pray, then naa na ang pride. Muna, ingon ang Ginoo, dapat mag-humble sa siya. Dili malipay ang Ginoo sa pride because by nature, ang human nature sa tao is dili humble. Ang human nature sa tao is garbuso gyud. Okay? Excuse. During sa pastor's meeting, kabalo mo usahay, ang makabati sa imong pride, laing tao, dili ikaw. Okay? Muna, gusto sa Ginoo ang stroke ni David nga nagaingon, search me, O God. Dapat i-practice na sa Christian during siyang prayer. Lord, tanawa kung nabay area sa akong life nga wa pa nako nakita nga nakababag sa imuha. During sa pastor's meeting, mabati nako ang mga pastor nga wa sila kabantay mingsaka na ang shadows of pride. Oh, gipayunira na ni kuan, wa na may nahibilin. Isa na la iya, ako ana na tanan. Wa siya kabantay, pero kabantay ko. Wa siya kabantay, pero kabantay ko. Masense na ko. Muna usahay, na ako'y mga taong mayon ko. Mahadlok ko ba kay gibati na ko, nga murag di siya magdugay. Ayaw lang unta, Lord. Mag-humble down siya. Kaya during sa akong pioneering sa Dipolog, pagbalik na ako diri, na anay baby church nga upat, murag usahay, wa ko kabantay, garbuso na day ko. Oh, ako itong mga disciple tanan. May na lang na ako'y Holy Spirit, no? Akong asawa, Holy Spirit na ako na, hambugan ni mo, uy. Ang ginabless sa Ginoo ang mga taong teachable, no? Mingon ni ko, bitaw, no? Murag nang hambog na pug ko. Sorry, Lord, di day ako'y tagiya simbahan. Okay? Usay, the way we talk, mabati sa imong kasturya ang imong pride. Pansin ninyo? Usay gani, kaning mag-asawa.
mabati ang pride. Daghang mga relasyon sa kaminyoon karon nga wa gadulog, way tingganay, walay date because of pride. Ang couple nga sigig away, it's an indication nga naghari ang pride. Kay if one of them learns to be humble, bisag isa lang sa ila, dali ra kaayo pag-settle sa problem. Pero kay puro sila mga garboso, no? Why musulti og sorry? And that is why ang away nga pwede unta isa lang kaadlaw nahimong tulo ka bulan way tingganay. One reason, because of pride. And that is the invisible barrier. Dili makalihok ang Ginoo because of pride. Amen ba ta diha? Naay mga ministers diri sa church, gitudluan pa pagpiano, pagtugtog, pagkanta. Karon nga mga hawd na, no? Pag manggawas na sila, magtabi sila sa likod because of pride. Dili na sila interested sa Word of God. Kay feeling nimo hawod ka na and wa ka kabantay, mura na kag celebrity because of pride. Hallelujah. So, mga igala, if you want your life to be blessed this year, i-break na to ang invisible barrier. Let's break the spirit, mga higala, kanang nagapop up na wa ta kabantay, nagakamang na ang shadows of pride. So, pride, mga higala, destroys relationship, destroys marriage, destroys everything. Genesis chapter 4, gipatay ni Cain si Abel because of pride. Genesis chapter 11, gitukod ang Tower of Babel, driven and motivated by pride, para ingnon tang kuyaw. Muna ang Genesis chapter 11. Ezekiel chapter 28, Lucifer nagrebel sa Ginoo because of pride. Grabe, no? Pride goes before destruction. So makita nato, mga higala, nga ang pride, mga higala, daghang kaayo kadaot nga gihimo sa atong life. Ang problema, wa ta ka-recognize. Okay? Ikaduhang butang atong lantawon. Let's break the invisible barrier. Atong i-break ang invisible barrier. Ingon sa atong text, no? If my people will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sins, and I will heal their land. Excuse. So, ang Word of God nag-challenge diri, before ang tao moadto sa prayer, mag-develop siyang prayer life, before ang tao tubagon sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo, he has to start to be humble. Kinahanglan magsugod siya humbleness nga spirit. Okay? James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. We have to deal the source. I-attack na to ang source of strongholds. I-attack na to na nga spirit. Kaya ang uban sa tuwa, limited og access sa ubang relationship because of pride. And pride is a self-conscious emotion. Ang tao makabalugyod nga naa say pride, but sometimes tungod sa grabe nga mga diversions, laing tao na nakapansin sa imong pride. Without dealing the source, kung dili i-deal ang source, dili kita makakaton mag-pray. Muna ingon dito, if you humble yourselves, ang next thing nga mahitabo, kung imong i-deal ang pride, you will try to seek God.
Ang seeking God, ang prayer is the byproduct of humility. Once i-acknowledge nimo nga garbuso ka na, then you will start to replace pride into humility, then you will start to pray. So kung wala na kay prayer life, dili naka-hunger sa mga services, dili naka-hunger sa mga butang sa Ginoo, it's a sure sign nga ang pride nag-takes place sa imong life. Especially pag dako ka nag-income. Especially manghigala pag ang everything sa imong life nag-increase na. So, ang first step to become humble is to acknowledge that we have a problem with pride. Pwede ba nato i-acknowledge nga garbuso ta usahay? No? Dawat-dawat lang gud pud ta. No, usahay na ko'y kasturya niya pag abot sa ending Brad, sorry kay brada, marag nambugiro mo kung nadugay na kong storya sa imo. No, I'll be honest, no? Dagang ko kasturya, sultian ako na. Ako ana, di ko musugot ana, oy. Pride, ay gapon to. No? So, sometimes, i-realize na to, nga wa man mitingga na isa kong asawa? Probably. Gihulap na ako, nga mga isag sorry ka na ako. I suggest, ikaw na lang mangayog sorry. Ang tawag na to ana is swallow your pride. Tunla na lang ang imong garbo. Kay naay blessing sa imong pagtulon. Hallelujah. Romans chapter 12, verse 17 to 19. Ingon si Paul, if possible, kung pwede pa lang, live at peace with each other. Nganong live at peace with each other? Nganong challenge ni Paul nga panginabuhing malinawon kay ang kalinaw magsugod sa pagpailog. Kung ang imuhang kauban di mo uyon, sabay ka na lang. Hallelujah. Sometimes mangigala na ay battle of pride. Ang atong ego usahay, dili na to kayang kanang tunlon. Gusto gina to kita gi leader, kita gi kuyaw, murabag manghigala, I don't know, pero ako nagatuo, daghan giandam ang Ginoo this year, pero naay mga invisible barrier. Di ni mo na makita, pero ang laing tao nakakita. Kung nakakita ang laing tao, imong asawa nakakita, imong bana nakakita, imong anak nakakita, ug mas nakakita ang Ginoo. Ang pangutana, are you willing to recognize nga garbuso ka na? You cannot conquer what you don't recognize. Di nimo mapildi kung dili nimo i-recognize ang imong pride. Sa Galatians chapter 5, mapansin ninyo ang fruit of the Spirit. I don't know, memorize siguro na to na, no? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, goodness, kindness, meekness, no, self-control. Against such as there is no law, no? Mapansin ninyo, walay humility diha. The fruit of the Spirit, wala na appeal ang humbleness. Wala ang humility. Because humility is the source, the ground. Tanang fruit na nagagawas, rooted by humility. Siya ang nag-supply. Kung walay humility, walay love, walay peace, walay joy. Everything starts sa gitawag na tog humility. And what is humility? There are areas mangigala, lahi ang pagpailob. Sometimes service, sometimes submission. Tagaanta mo gamayng isa sa paborito nako nga view sa submission regarding sa humility. Kung ako, kay Pastor Kiko, suguon ko niya, badlungon ko niya, naturally, no, magpailob ko. Kay daan naman siyang higher nako. Daan man jud kong nasa ubos. He is my pastor. Siya akong mentor. Siya ang above nako, siya'y ubos nako. Pero kung badlungon ko sa ubos nako sa ordinaryong attender, pastor, nagtsanilas ramang ka. Diha makita ang humility. Andam ba kong mupailob sa ubos nako? Nakuha ninyo? No?
Usahay ang pagpailob manghigala na mga tao nga mubadlong sa ato nga ubos pa nato and matandog ang atong ego. Kinsabi ba tinder bag-o pag-eximba badlong na kanako. But it shows humility kung muuyon ka sa iyang correction. Na mga tao nga mag-correct, usahay ko, i-correct ko sa kong asawa, matandog akong garbo. Correct. Ang uban sa tuwa, di magkasinabot kay di gustong badlungon. But because of humility, sige lang, para man sa akong kaayuhan. So mga higala, humility is the ground. Siya ang foundation. And without that ground, dili mo produce ang fruit. The number one weapon that Satan uses to us is pride. And number one weapon nga gamiton sa yawa, humility. Wa tay laing buhaton. So mga higala, diri na ko ni tapuson. Duha lamang ka puntong akong i-share sa inyo. Nga this year, 2024, the beginning of the year, let's exercise the attitude of Christ. Kung inyong studihan ang Philippians chapter 5, Philippians chapter 2, makita nimo unsa si Christ nagpaubos. Unsa siya wala nakikumpit. Unsa siya manghigala, nag-humble down siyang self. Nga pwede man to siya mag-go higher, pwede pa man to siya mag-increase, but because he exercised, ganang gitawag na tog servanthood, nag-learn siya nga magpailog. So, ang atong teksto nagaingon, na i-promise, if my people shall humble themselves, kung ang tanan mutulon sa iyang garbo, mutulon kung siya badlungon, kung siya kasab-an, kung siya sawayon, manghigala, iyang tunlon ang iyang garbo. If you will humble yourself and you will start to pray, it's because you learn humility. Then, that time, you will start seeking God. Upat ka buok way nga ma-enjoy na to ang blessing sa Ginoo karong tuiga. Be humble, pray, seek God. And biyai ang sala. Ang promise sa Ginoo, ayuhon ta niya, i-restore ang life originally gidesign sa Ginoo para sa imuha. And then ang atong prayer tubagon sa Ginoo, ingon ang Ginoo, and I will heal your life. And let it be, manghigala, karong gabi una, ma-break na to ang invisible barrier. Palakpakan na to, tubuhin nga Diyos. Iduko na to itong mga ulo. Hallelujah. Samtang iduko ang mga ulo, nagapi yung mga mata. Nabatay mga bisita karon. Amen. Gusto ko mag-ampo sa mga bisita. Pwede ba itaas ang mga kamot sa mga bisita? First time pa ni mo nakaani or second time? 1, 2, 3. Naitulo ka mong bisita. Ano pa ba yung lain? Amen. Ang yun ko mga bisita, diritas tubangan, gusto ko mag-pray sa inyo. Amen. Dali, ayaw mo kaulaw. Amen. Salamat sa itong mga bisita. Praise God. God bless you. Naibuhaton ang Ginoo sa inyo ha, karong tuiga. Dili tsamba nga nakaabot mo din. Okay? Tawagan ako mga musikiro, mga musicians. Hallelujah, mudul sa tubangan. And samtang nag-aampo itong mga bisita, ako nagato, nakigstorya ang Ginoo sa tuwa karon. Nag-struggle ka sa imong self, it could be pride. Naay problem sa imong marriage, basin taas ang imong garbo. Naay mga financial struggle, nangutang ka, basin because of pride. Basin, di nimo mapasaylo ang imuhang igsuon, di nimo mapasaylo ang imong asawa, o baka imong kasusyo sa trabaho. It could be because of pride. Sultian ta ka. If you start to humble yourself tonight, kung imong ipailob imong kaugalingon karong gabi una, basin, this year is your year. Balikon nako, basin karong tuiga ang imong tuig nga naay breakthrough sa imong life. Basin karon ang panahon, isurrender nimo imong pride. Basin karon ang panahon nga ang kuno nimo nga garbuso ka.
Basin mauna ni ang dugayng panahon nga wa niyo nabuhat diri sa altar. For the rest 2023 nga tuig, basin wa nimo masurrender ang imong pride. Basin mauning unseen barrier nga maghatag breakthrough sa imong karong tuiga. Manghigala ang atong pride i-lay down nato diri sa altar sa Ginoo. Manindog ta. Mangita tagdapit sa altar sa Ginoo. Atong idala mga issue. Unforgiveness is pride. Hallelujah. Ang offended heart is pride. Daghang mga area, walay prayer is pride. Wala ka gahatag sa imong giving, right giving diha sa Ginoo, that is pride. Wala kay leader, wala kay pastor, that is pride. Everything sa tuong life. Ang Biblia nagaingon, pride goes before destruction. Surrender your pride. This year is your breakthrough. No higher calling. Yes, parahin pakistorya sa Ginoo. I live to worship you, O Lord, I live to worship you. O Lord, I live to worship you. Atong palakpakan dahil ko ng Diyos. Hallelujah. Oh, Jesus, you are worthy to be praised. Yes, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Hangin ako'y dukutan ng ulo, walay maglantaw-lantaw sa palibot. Palihog walay maglantaw-lantaw sa palibot. Basi naa ka diri karon, kabalo ka, na masuko ka kung koreksyonan ka. It might be mali ang iyang pagkakorek para sa imuha na kay own way, but it shows that the shadows of pride nagakreep na sa imong heart. I-maintain ang spirit of humility because humility is the atmosphere of God. Number one weapon to defeat the enemy is humility. And number one weapon nga masuccessful ang enemy is pride. So manghigala, samtang gaduko tanang ulo. By heart, by conviction, you surrender the invisible barrier this year. Kabalo ka, mataas ka garbo, o dili ka gusto tudluan, masuko ka. It shows nga ang pride nag-take place. Honest, itaas imong kamot para sa Ginoo. Salamat, pinatoy nagbalik, salamat. Amen. Halos tanan. O Lord, help us. Forgive us sa among pride. Forgive us, O God, Lord. Sundan yun nga prayer. Ginoong Diyos, giang ko nako, mas dako ang akong garbo sa kinabuhi sa punto nga dili ko gustong tudluan. Tagai ko og teachable heart. Help me, Lord, to be humble before you this year. Change my heart. In Jesus' name.